Ang kalihim ng departamento ng mga opisyal ay nagnakaw at lumabag sa batas. Ang mga katulong sa kanyang tahanan ay naapektuhan at ipinadala sa hangganan. Ngayon ay inatasan na ayusin. Ipinakasal sa mga sundalong nagtagumpay sa pagtatanggol ng lungsod. Maging bahagi ng hukbo. Ang napili ay ipapakasal sa 7 henerasyon. Hindi napili. Lahat ay ipapadala sa likuran ng kampo ng mga sundalo para sa mga gawain. Hindi pinapayagang umalis ng walang pahintulot. Likuran ng mga tauhan sa kampo. Hindi iyon magandang lugar. Sinasabing ipinadala doon. Mukhang wala ng kapanatagan sa mga darating na araw. Mula sa katapusan ng mundo, dumating ang balita sa loob ng 2 oras. Nakita ko na ang aking kasalukuyang sitwasyon. Ang orihinal na may-ari ay isang pangunahing katulong sa tanggapan ng ministro. Nakuha ang bahay ng pamilya sa kanilang kapanganakan. Matinding hirap ang dinanas hanggang sa hangganan, ngunit nahawahan ng sipon. Hindi nakayanan ang mataas na lagnat. Napasok ako sa mundong ito na may isang kaluluwa mula sa isang buhay. Nakakuha ng pagkakataong muling mabuhay. Ngunit sa pagbukas ng aking mga mata, ako ay may pagkakakilanlan na ipinadala sa hangganan. Napakahirap ng simula na ito. Ngunit binigyan ako ng langit ng pagkakataong muling mabuhay. Kahit gaano pa kahirap ang daraanan, kailangan kong hawakan ng mahigpit ang aking daan patungo sa buhay. Itinuturo sa akin ng katapusan ng mundo ang 2 tamang aral. Ang unang buhay ay nakasalalay sa lakas. May sugat sa kaliwang braso. Ipinapakita nito na kamakailan lamang ay nakaranas siya ng labanan. Marami siyang mga lumang sugat sa katawan. Ipinapakita ang pamumuhay sa gilid ng panganib sa loob ng maraming taon. Ngunit nakatayo siyang matatag. Ang hininga niya ay matatag din. Malakas ang kakayahang makabawi. Magandang katawan at magandang pangangatawan. Ang lapad ng balikat at ang pakiramdam ng lakas na ito. Ayos, siya na. Ang sundalong ito ay talagang ayon sa aking gusto. Isa-isa silang payat na parang pangpondo ng kabayo. Nang humangin, agad silang babagsak. Umaasa silang makakapagtrabaho sila. Baka hindi pa nga makapagtagal ng pala. Sa pagkakataong ito ng pagtatanggol sa lungsod, si Xiao Zhan ang may pinakamataas na tagumpay sa labanan. Ako ang pangalawa sa mga nagtagumpay sa laban. Sa tapang, talagang hindi ako kasing galing niya, pero sa talino. Hindi naman sigurado na mas mahusay si Xiao Zhan kaysa sa akin. Bagamat ang mga babaeng ito ay naapektuhan at ipinadala sa ibang lugar. Ngunit sila ay nagmula sa mga mayayamang pamilya. Tiyak na sila ay maingat na pinalaki. Sa pagkakataong ito, 12 tao ang napromote dahil sa kanilang mga nagawa sa kampo. 10 bagong itinalagang daang tao. 2 tao ang itatalaga. Kayo na 12 ay pipiliin batay sa antas ng inyong mga nagawa sa laban. Kapatid, dahil wala kang gaanong interes dito. Sige, simulan ko na at ipapakita ko sa iyo. Ano sa tingin mo? Talagang wala akong interes. Hindi man lang siya masigasig sa pagpili ng asawa. Talagang isang tanga na bata. Ano ang iyong opinyon? Walang pakialam, hayaan mo na. Talagang ang taong ito ay marunong lang sa digmaan. Ngayon, ang gusto ko lang ay mapakain ang pamilya ko at makamit ang tagumpay. Palayain ang pamilya Xiao mula sa pagkakabihag ng militar. Ang mga babae ay malambing at nakakapagod. Sayang ang pagkain. Hindi kasing tunay ng ginto at pagkain. Ako, si Sulan, ay mag-aasawa lamang ng pinakamagaling na lalaki. Kung iyon ang kaso, ikaw na ang pumili. Ang babae ito ay may maayos na anyo. Handa akong dalhin siya pabalik. Tama nga, ako ang pinili niya. Kahit kailan at saan man. Ako, si Sulan, ay palaging ang pinakamaganda sa lahat. Ano ang silbi ng mahusay na pagganap ni Suhe? Sa huli, wala na tayong magagawa kundi maghintay na mapili. Kung wala siyang interes, kahit na magpabaya at hindi pumili. Kung ganon, hindi ba't nabawasan ako ng 100 ng buhay? Huwag akong madaliin. Ngayon ay kailangan maghintay ng tamang pagkakataon. Gusto ko yung isa. Gusto ko ng pangatlong lalagyan sa kaliwa. Gusto ko ng marunong magluto. Kung maiwan ka, wala nang ibang choice kundi pumunta sa likuran at sumira ng isang bagay. Ikaw na, Xiao Zheng. Pumili si Susu ng isang tao. General, hindi ko kailangan ng babae. Anong sinasabi mo? Bigyan mo ako ng pagkain at pera. Hindi ko kayang sustentuhan ng tao. Walang hiya si Xiao Zhang. Ito ay inatas ng korte. Paano mo maaring tanggihan ito? Hindi ko naman ayaw mag-asawa. Totoo na hindi ko kayang buhayin. Namatay ang ama sa digmaan 5 taon na ang nakalipas. Naiwan na lamang ang aking 15 taong gulang na kapatid na lalaki at 13 taong gulang na kapatid na babae. Malaki ang aking ganang kumain. Kahit ako ay nahihirapan na. Bakit pa magdadala ng isang babae para magdusa? Hindi na pwedeng maghintay. Kung maghihintay pa tayo, wala nang daan palabas. Ano ang gagawin dito? Isang babae na may kapansanan ang naglakas loob na lumabas. Hindi ko kailangan na alagaan mo ako. Marunong akong magtanim. Marunong magluto at mag-asikaso ng tahanan.
Hindi kita bibigyan ng labis na gastos. Hindi rin kita magiging pabigat. At saka, ang galing mo. Sasamahan kita, ligtas ako. Hahaha, ang batang ito ay matapang at talagang tuwid. Ang dalagang ito ay matatag. Mas mabuti pa ito kaysa sa mga iyakin. Dali na, dalhin na natin siya sa bahay. Baka naman magaling talaga sa pagsasaka yung tao na yun. Sila na ang nagpakita ng interes. Ano pa ang hinihintay mo? Tama nga, kababayan. Sikat ang laki ng kinakain mo. Baka nga kapag nakapag-asawa siya, talagang makakakain na siya ng mabuti. Hindi siya natatakot sa akin. Hindi rin siya umiwas sa akin. Hindi rin siya nagagalit sa akin kahit na ako'y magaspang. Hindi siya isang mahinhin na babae na nag-iyak ng kahirapan. Kundi sinasabi lang na pinahahalagahan niya ang aking malakas na pangangatawan. Sabi pa niya na kaya niyang alagaan ang sarili at hindi ako magiging pasanin. Sino ba talaga ang pumili sa kanino? Ayos na yon. Xiao Zheng, dalhin mo na ang tao at ayusin mo na siya. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Mas mabuti pa ang isang dalaga na masaya. Sabay-sabay tayo. Tama ang hinala ko sa lalaking ito. Tungkol sa kung busog ba o hindi. Walang problema sa buhay na ito. Talagang walang pakialam sa mukha. Nagmakaawa sa harap ng lahat na tanggapin siya. Si Xiao Zheng ay mukhang magaspang, malamig at puno ng put. Saan ka nakakita ng katulad ni Shen Feng na kasing dignidad? Ay naku, si Xiao Baihu ay may dalang asawa pa uwi. Tama nga, katatapos ko lang makita si Shen Feng. Dala rin niya ang isang babae pabalik. Ang pagkakaayos ng korte ay talagang nakakapagpabilis ng mga bagay. Hindi mo na kailangang gumastos ng dowry para makapag-asawa. Medyo payat nga lang, pero mukhang talagang manipis ang katawan. Marunong bang magtrabaho? Huwag naman sanang isang spoiled na dalaga. Ang mga babae sa hangganan ay masyadong tuwid sa pagsasalita. Sanay na ako sa mga titig at salitang ito. Mas masakit pang mga salita ang narinig ko na. Talagang mahirap ang puok na ito. Bumalik si Izen. Ito ay ipinagkaloob ng gobyerno. Ikaw, tanga-tanga. Talaga bang may dinala kang babae dito? Alam mo ba ang kalagayan ng bahay natin? Ano ang ipapakain mo sa kanya? Tingnan mo siya. Payat na parang panggatong. Isang mahina at maramdaming anyo. Bakit hindi ka magbigay ng ibang gantimpala? Kailangan ng pagkain at pera. Kahit kalahating ulo ng baboy, ayos na rin. Dinala ang ganitong maluho at masela na dalaga. Kailangan bang ituring na isang buhay na budha na dapat alagaan? Hindi maalis ng korte ang utos. Lahat ito ay dulot ng mga sakuna. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Walang silbi ang magreklamo. Sa kabila ng lahat, ang panganay na lalaki sa bahay na ito. Sa wakas ay may pag-asa na sa pagtatayo ng pamilya. Itong katawan, Ang dalagang ito ay mukhang payat ngunit may matibay na katawan. tuwid ang likod. Tahimik ang kanyang mga mata. Hindi umiiyak, hindi nagreklamo, hindi pinipigilan o tinatago. Hindi tulad ng mga tao na puro pagdaramdam at pag-iyak lamang. Sige na, pumasok ka na. Ito ang mga nakatatanda ng pamilyang ito na tumanggap sa akin. Nanay, nandito na kami. Wala tayong nahukay ngayon. Yung paligid ng bundok ay naubos na ng mga tao sa nayon. Wala nang natirang ugat ng mga ligaw na gulay. Pumunta ako. Naglakbay ako sa silangan ng napakalayo, ngunit hindi pa rin nakakita ng ibang mga ligaw na gulay. Ate, ito ang iyong manugang. Ate, ang pagkakataong ito ay para sa asawa na itinalaga ng imperyo. Ah, ate, ako si Xiao Jun. Ito ang bunso sa pamilya, si Xiao Yun. Magandang araw, ako si Suhi. Tama na, wag na kayong tumayo sa bakuran. Pumasok na kayo sa loob. Naghihintay na kumain ng tanghalian. Wala namang masyadong magaganda sa bahay. May natira pang itim na tinapay. Kumagat na lang tayo. May natirang pancake pa si nanay ngayon. Huwag masyadong magsalita, kakagaling lang ng kuya mo sa laban. Kailangan niyang kumain ng marami. Kaya mo bang kumain ng mga butil? Anong klaseng biro yan, kaya kong kumain? Sa katapusan ng mundo, kaya kong lunukin kahit ang mga nabubulok na pagkain. Mas mabuti na ang makapal na piraso ng tinapay na ito kaysa sa mga iyon. Kumain ka, salamat. Kaya mo bang mabusog sa katawan mo? Gutom na naman si kuya. Sino bang hindi magugutom pagkatapos bumalik mula sa labanan? Sa loob ng maikling panahon, nakakain na siya ng 5 pirasong tinapay. Talagang kumakain ng marami ang katawan na ito. Kailangang magtanim ng mga butil ang lalaking ito upang makapag-alaga ng maayos.
At kailangan ding magtanim ng marami at mabilis. Hindi mo kinakain ang ganitong pagkain. Para sa akin, ayos na iyon. Ah, kuya, tingnan mo si ate. Mukhang kaya niyang kumain ng marami. Medyo gutom ako ngayon. Dagdag pa, talagang ganito na ako. Mas malaki ang aking kinakain kumpara sa karaniwang tao. Hindi ko napigilan sandali. Pagpasok ko, nakuha ko na ang kanilang pagkain. Talagang hindi maganda. Ang mga butil ay mabigat at masarap. Ipinapakita na hindi mahina ang katawan. Talagang bagay kayong dalawa. Malakas kumain. Isa rin ay medyo malakas kumain. Kumain lang ako ng 6 o 7 bahagi ng kabusugan. Halos wala akong natikman sa pagkain. Pero natapos ko pa rin ito. 5 taong buhay sa katapusan ng mundo. Matagal nang itinuro sa akin na huwag sayangin ang kahit isang patak ng tubig o butil ng bigas. Hindi ito ang katapusan ng mundo. May mga yaman sa mundong ito. Pero mahirap lang ang pamilya Xiao. S. John at AU. Magligpit kayo ng mga pinggan at kubyertos. Kakatapos mo lang bumalik mula sa kampo. Ngayon, huwag ka nang magtrabaho, magpahinga ka na lang sa bahay. Hindi pa magaling ang sugat mo, kaya magpahinga ka muna. Nandito na ang tao. Ngunit ang dalagang ito ay nakasuot pa ng lumang damit. Wala man lang siyang kapalit na damit. Hintayin mo ako dito. Narito, kunin mo ito para sa akin. Ano ngayon? Noong bata pa ako, subukan mo munang isuot ito. Hindi naman pwedeng sabihin ng iba. Mukhang masyadong mahirap ang suot ng asawa ng pamilya Xiao. Sa silid tulugan, nakakita na ako ng napakaraming tao na nag-aaway para sa kalahating piraso ng tinapay. Para sa kaligtasan, may mga nagtataksil sa likod. Hindi na nakakagulat ang mga kamag-anak na nag-aaway at mga kasama na nagkakasangkot. Kung ikukumpara, mahirap ang pamilya Xiao pero hindi naman masyado. Ngunit hindi masama ang puso ng tao. Ang biyanan ay matigas ang dila ngunit malambot ang puso, mapagprotekta at tapat. Ang nakababatang kapatid ay maunawain at masipag. Wala ring masamang balak o tusong plano. At hindi mahalaga kung si Xiao Zhen ay medyo mahirap. Basta't nagkakaisa ang tao. Higit pa rito, marunong din akong magtanim ng mga butil. Boss, ilagay ang tubig sa kwarto mo. Pahintulutan mong maligo ang dalaga at magbihis ng bagong damit. Sa mga araw na ito, matutulog ka sa kwarto ng kapatid mo. Ano pang hinihintay mo? Wala kayong pinag-usapan na kahit anong bagay. Hindi ba't ngayon ay natutulog na tayo sa iisang kwarto? CJ, ito ang lugar na tinirhan ko ng mahigit 10 taon. Ngayon ay iba na. May asawa na ako, si Xiao Zeng. Nakapaghanda na ng tubig, dito ka na lang maligo. Sa loob ng 2 araw, dito ka na lang magpahinga. Matutulog ako sa bahay ni John. Walang dahilan para maging ganito ka kaseryoso. Kami ay mag-asawa. Ang relasyong ito ay naging katotohanan. Kailangan nating mabilis na masanay sa presensya ng isa't isa. Maganda ang damit na ito. Sige, isuot ko ito mamaya para makita mo. Brod, bakit ka nagmamadali? Gawin mo na ang dapat mong gawin. Bakit ang dami mong tanong? Ang tahanan na ito, mukhang mas kawili-wili ito kaysa sa inaasahan ko. Talagang may koneksyon tayo. Kami ng orihinal na may parehong pangalan. Pati ang itsura ay sobrang magkapareho. Baka ito na ang aking nakaraang buhay. Ngayon ay sisuhin na nagmula sa katapusan ng mundo. Ito ang buhay na ako ang may kontrol. Ah, anong nangyari? Parang hindi ko siya nakilala. Masyado bang pangit ang pera? Hindi ito pangit. Sobrang dumi lang. Ngayon ay maganda na. Mas maganda pa kaysa sa suot ng nanay ko noon. Hindi ka ba natatakot na marinig ito ni Tia at paluin ka? Kaya hindi ko sasabihin sa harap niya kung paano siya pumayat ng ganito. Walang ibinigay na pagkain sa daan. Kumakain ng kaunti. Kumain ka ng mas marami sa susunod. Masyadong mahangin sa hangganan, hindi kayang tiisin kung walang laman ang tiyan. Ayos lang, mukhang tao na. Salamat sa tiyahin sa pagpapahiram ng aking damit. Anong pagpapahiram? Pagpasok sa pinto, pamilya na ang kasama.
Ang suot na ito ay iyon na. Hindi pa kinukuha ni Yuer ang mangkok. Ang ganda ng hipag. Anong tinitingnan mo? Magsimula ka na sa trabaho. Wala namang gaanong gawain sa bahay. Bumalik ka sa kwarto at magpahinga, maintindihan mo ba? Ay, pupunta ako sa kwarto ni Ejon para magpahinga sandali. Kung may kailangan, tawagin mo ako. Nandyan pa si Muxi. Basta't may halaman, may paraan ako. Ate, gising ka na. Pupunta ako sa bundok mamaya para maghukay ng mga ligaw na gulay. Sa wakas, magkakaroon na ako ng pagkakataong tingnan ang bundok. Sa mga panahong ito, hindi makakuha ng suplay ng pagkain sa bukirin. Lahat ng tao sa nayon ay umaakyat sa bundok para maghanap ng makakain. Gusto kong magpalit ng daan para subukan ang swerte. Sasama ako sa'yo. Pumunta rin ang hipag. Basta't wala akong ginagawa, wala rin namang mawawala. Ngayon, ang pamilyang Xiao ay kumakain lamang ng 2 beses sa isang araw. Ang pagkain kagabi ay parehong tanghalian at hapunan. Sobrang pamilyar na ako sa pakiramdam ng pagtulog na gutom. Pero dahil kaya kong makahanap ng pagkain, hindi ako pwedeng umupo at maghintay na lang sa inyo. Pero huwag masyadong lumayo . Kamakailan lang, halos umiiyak na ang mga damo sa bundok. Mabuti na lang kung makakakuha tayo ng ilang ligaw na gulay. Baka ngayong araw ay makahanap na ako. Basta may mga halaman pa sa bundok. May paraan ako. Ate, tara na. Maraming beses nang bumisita ang mga tao sa mga lugar na ito sa nayon. Halos natagpuan na ang lahat ng pwedeng hanapin. Ang paligid ay naubos na. Kaya't kailangan nating hanapin ang mga lugar na hindi napapansin ng iba. Ang mga ligaw na gulay ay hindi tutubo sa pinakakitang lugar. Ang kahalagahan ng tubig ay nasa mga bitak ng bato. Ate, pupunta ako doon para tingnan. Nandyan pa rin ang kakayahan. Ngunit mas mahina na siya kumpara sa dati. Kung dati, ang damuhang ito ay mabilis na tumutubo. Ngayon ay kaya na lamang niyang ipalabas ang ganitong kaunti. Basta't nandyan pa ang kakayahan. May pagkakataon pang makabawi. Sandali, parang may naramdaman ako kanina. Ito ang lokasyon ng halaman. Ang galing, nagbago ang kakayahan ko sa woodplay. Hindi lang ito makakapagpasimula. Maaari ko ring maramdaman ang kalagayan at lokasyon ng mga halaman sa paligid. May isang bahagi ng mga ligaw na gulay doon. Nasa hindi kalayuan, nakatago sa likod ng bato. Ay, tingnan natin doon. Doon sa kabila ng hipag ay. Sa dalis ng bato, karaniwang walang pumupunta, aya't malamang walang ligaw na gulay. Tara, tingnan natin. Baka sakaling may mga ligaw na gulay sa mga siwang ng bato, tara na. Wala namang makikita dito. May mga ligaw na gulay ang hipag. Talagang mayroong dito. Wala pang nakakaungkat dito. Hindi maaaring hukayin. Kung may ugat, makakapagpatuloy pa itong tumubo sa loob ng ilang araw. Sister-in-law, ang galing-galing mo naman. Talaga bang nahanap mo ang lugar? Nakasalalay din ako sa aking kuto. Kapatid, tiyak na napakabuti ng swerte mo. Talagang hindi masama. Nagsimula na ang unang hapunan ng pamilya Xiao. Susunod, kailangan kong maghanap ng higit pa. Ngayon gabi makakakuha na ng ulam. Siyempre, magiging masaya ang nanay. Baka sa paglipas ng panahon, muling magkakaroon dito ng isang piraso. Talaga, ang ganda naman. Ate, ang lugar na ito ay magiging lihim nating lugar sa hinaharap. Walang sinuman ang nagsabi ng mabuti. Basta't mapanatili ang ugat. Kailanman ay hindi na mahirap na hayaan siyang lumaki muli. Mukhang mayroon din sa panig ni Ayu. Tara na, tara na. Wow, ang swerte naman natin ngayon. Sister-in-law, talagang tama ang desisyon kong dalhin ka sa bundok ngayon. Mula ngayon, susundan kita sa paghahanap. Basta may mga halaman pa sa bundok. Makikita ko na. Hindi ang lugar na iyon ay hindi karaniwang gulay. Ito ay mas mahalaga kaysa sa mga ligaw na gulay. Ate, ano ito? Ito ay ligaw na astragalus. Ito ay mga halamang gamot na tinatanggap ng butika. Gamot. Talaga bang makakapagpalit ng pera? Maaari pa niyang gamitin ito para alagaan ang kanyang katawan. Maraming pagod at sugat ang mga tao sa hangganan. Magagamit ang bagay na ito. E di magagamit iyon ng kuya. Kailangan munang ibalik ito. Kung paano ito gamitin, dahan-dahan lang.
Sister-in-law, ang galing-galing mo. Alam mo pa ang mga halamang gamot. Magsimula na tayo, hindi na maaga. Mabait na hipag. Sobrang swerte natin ngayon. Nakakuha ng ganito karaming ani. Noong una, umakyat ako sa bundok ng isang buong araw. Hindi rin tiyak na makakakuha ng ganito karami. Hindi ito swerte. Basta't nandyan pa ang aking kakayahan. Hindi ako magugutom sa bundok na ito. Ito ba ay hindi ang batang babae ng pamilya Xiao? Ano ang nahukay mo ngayon? Tingnan niyo ito, mga tiya. Ang daming ligaw na gulay. Saan niyo ito hinukay? Halos naubos na ang paligid ng bundok na ito. Mukhang malambot, sapat na para sa ilang pagkain. Ang mga ligaw na gulay na ito ay nahanap ng aking hipag. Ang bagong asawa ay dumating na at makakain na. Magandang swerte na makahanap ng mga ligaw na gulay. Swerte naman. Ay naku, tama na. Tita at mga kapatid, mauna na kami. Ate, bilisan na natin ang pag-uwi. Kung hindi, magtatanong pa sila ng matagal. Talagang itinuring ako ng batang ito na parang pamilya niya. Nanay, halika't tingnan mo. Nakahanap kami ng maraming ligaw na gulay. Wow, ang dami naman nito. Hayaan mong makita ko. Paano nyo ito nahanap? May mga ligaw na gulay pa sa gitna ng bundok. Yuan dinala mo ba ang hipag mo sa malalim na bundok? Hindi biro ang buhay sa bundok. Kahit ang mga sundalo sa kampo ay hindi basta-basta papasok doon. Huwag mag-alala, tiya. Dumaan lang kami sa paligid ng kalahating dalisdis at hindi lumayo. Nakatago ang mga ligaw na gulay sa maliit na hukay sa likod ng mga bato. Kaya walang nakakita dati. Talagang hindi pumasok sa malalim na bundok. Lahat ay nakuha ng hipag. Sobrang galing mo naman, ate. Sige, ngayon ay kakain tayo ng mga ligaw na gulay at tinapay na gawa sa magaspang na butil. Ang ganda, makakain tayo ng mas marami ngayon. Ano ito, Wuliang? Ito ay huangki. Huwag mong sirain yan. Sabi ng hipag, ito ay pwedeng ibenta at talagang may halaga. Ito lang ilang maliit na bulaklak at damo. Talagang nakilala agad ng hipag. Sinasabi pa na tatanggapin ng botika. Kilala mo pa ang mga halamang gamot, di ba? Noong nakaraan, natutunan ko ng kaunti ang tungkol sa medisina mula sa doktor sa mansyon. Sapat na ang sinabing ito. Kung nais mong maayos ang iyong buhay, kailangan kong hayaan silang dahan-dahan. Tinatanggap ko na mayroon akong mga kakayahang ito. Ito ay isang kakayahan. Sa lugar ng hangganan, mahalaga ang mga gamot at mga pananim. Kaunti lang ang mga tao sa Huiren medicinal herbs. Sa susunod na umakyat ka sa bundok, dalhin mo si Yuer at magdala ng mas marami pabalik. Tinatanggap na niya ako, inay. Sabi pa ng hipag, pwede palang itanim ang ganitong yellow ginseng. Ang bagay na ito ay maaari pang itanim. Maaari munang alagaan ito sa bakuran. Hintayin ang mga sapatos na mahahabang sukat bago magtanong ng presyo. Kung gusto mo, itanim mo na lang iyon. Mabait na hipag. Pupunta ako para maghugas ng gulay. Itong bagong manugang. Hindi naman siya kasing mahina at walang silbi tulad ng inaasahan ko. Kalahating buhangin, manipis ang lupa, kaunti ang tubig. Hindi nakapagtataka na walang gustong magtanim. Maaring maging masagana ang lupa. Basta nandito ako. Makakapagtanim ng mga bagay. Ate, talagang marunong kang magtanim Kaya kong gawin ng kaunti. Dati araw-araw akong nakikisalamuha sa mga taniman. Hindi ito gaanong mahirap. Mukhang alam ng hipag ang lahat ng bagay. Sa mga susunod na araw, dahan-dahan ko itong aalagaan. Mas mabuti kung ang mga ugat ay tumama sa nagbebenta. Ang laki ng puwang na ito. Sayang namang ilang pirasong yellow astragalus lang ang itatanim. May mga buto pa ba sa bahay ng tiyahin? Gusto kong magtanim ng ilang buto pa. Sandali lang. Ito ang mga natirang buto mula sa nakaraang pagtatanim ng tagsibol. Hindi masyadong maganda. Kung gusto mong magtanim, subukan mo na lang, walang problema, tiyahin. Sa totoo lang, magaling din ako sa pagtatanim. Basta't buto lang. Kaya kong maghanap ng paraan para mapalago sila. Sige, subukan mo. Walang problema kung hindi ito tumubo. Huwag ka lang masyadong mapagod. Hintayin silang tumubo. Malalaman ng pamilya Xiao na hindi ako tao na basta-basta lang kumakain. Maraming pagkain ngayon. Pwede ring gawing mas malaki ang pancake. Maaari bang makakain ng kalahating piraso pa si nanay ngayon? Tingnan natin kung mabilis ka bang magtrabaho. Matagal na akong hindi nakakita ng ganitong kasiyahan. Nagawa na ba ang nanay? Ano bang nagmamadali, hindi pa lahat ay maayos? Sige, mag-umpisa na tayo. Salamat, inay. Pumunta ka sa likod bahay at tawagin mo ang kuya mo para kumain. Kumain na ang kuya. Narinig mo, tinawag ka ng kapatid na babae mo para kumain. Kumain ka na, may dagdag na ulam sa unang pagkain.
Sa hinaharap, magkakaroon pa ng pagkain, gamot at pera. Unti-unting magiging mas mabuti ang buhay sa pamilya Xiao. May isang bagay na kailangan kong pag-usapan sa inyo. Dahil pumasok ka na sa tahanan ng pamilya Xiao, dapat pa ring sundin ang mga kaugalian. Balak kong maghanda ng isang handaan sa bahay sa susunod na araw. Pakiusap, isama ang punong baryo sa oras na iyon. At kasama rin si Shangguan mula sa kampo ni Azhen para makipag-usap. Ano sa tingin nyo? Ayos lang kung gusto mong mag-ayos. Ito ang sweldo para sa nakaraang 2 buwan. Bakit 2 buwan lang ganito kaunti? Bakit parang lalo pang humahaba ang pagbabayad na ito? Ganito ang buhay na dinaranas. Hindi masyadong malinis ang mukha. Ngunit ang mga dapat imbitahan ay dapat imbitahan. Dapat mayroon ding mga patunay na nararapat. Binigyan ako ng pagkilala at dangan ang pamilyang Xiao. Dapat din akong magbigay ng lakas ng loob sa pamilyang ito, kuya. Dalhin mo ang pera at tingnan mo sa bayan. Kailangan nating maghanda ng kaunti ng mantika, asin, toyo at suka. Hindi dapat masyadong magmukhang hindi maayos ang handaan sa susunod na araw. Mabuti kung sasama si Ejun sa akin sa bayan. Makikita mo na may maraming amoy ng halaman sa bundok ng karton na ito. Sa ilang bahagi, mas malakas sila kaysa kay Wangki. Karamihan dito ay mga halamang gamot. Pero kung susunod si Ayu sa akin, mahihirapan akong kumilos ng malaya. Kailangan kong mag-isip ng paraan kung nandoon si Ayu. Nandyan na, tara na. Pumunta sa tabi ng ilog para maglaba. Narinig ko na may bagong asawa sa bahay niyo. Hindi na ako papasok, hindi na ako pupunta. Ang batang ito ay natatakot na hindi ako komportable sa aking pagdating. Gusto kong may makasama ako. Walang anuman, umalis ka na. Nandito lang ako sa bahay, magpaparelax, pero ikaw, mag-isa ka. Hindi naman ako bata. Sige na, umalis ka na. Huwag mo silang patagilid na maghintay, sandali lang at darating na ako. Dumating na ang pagkakataon. Kailangan kong pumasok muli sa bundok ngayon. Ngayon, hindi lang dapat ako maghanap ng mga ligaw na gulay. Gusto kong maghanap ng mga halamang gamot na pwedeng ipalit sa pera. Nakita na. Dang Shen. Ang bagay na ito ay mas mahalaga kaysa sa Huangqi sa hangganan. Ang halaga ng halamang ito ay mataas. May mga pagkaing inihanda sa kasal. Mukhang marami pang magagandang bagay ang nakatago sa bundok na ito. Saan dito ang karaniwang tuyong damo? Saan dito ang mga halamang gamot? Ngayon, halos kaya kong makilala sa isang sulyap. Ang mga ito ay tiyak na makakapagpalit ng marami sa butika sa bayan. Sa susunod na araw, ang handaan sa mesa ay hindi na magiging masyadong mapagpakumbaba. Sobrang malalim na ako. Malapit na dito sa malalim na bundok. Maaaring may mabangis na hayop sa malalim na bundok. Hindi ako nakatayo. Hindi na maaaring ipagpatuloy ang panganib. Kailangan nang bumalik. Hindi naman siguro ako makakasalubong ng mabangis na hayop, di ba? Kung bigla itong sumugod, dapat ba akong tumakbo sa kaliwang dalisdis ng bato o pababa sa dalisdis? Karne ng kuneho. Kung sa susunod na araw ay magkakaroon ng karagdagang ulam na karne ng kuneho sa mesa, iyan ay talagang masarap na ulam. Huwag tumakbo. Dahil kaya kong maramdaman ang mga halaman. Kaya bang kontrolin sila? Talagang kaya ko nang kontrolin ang mga halaman. Huwag kang gumalaw, hindi ka makakatakas ngayon. May mga masasarap na putahe sa handaan bukas. Ang aking kakayahang si Mugsi ay hindi lamang nag-udyok ng paglago. Maaari rin akong makaramdam. Kahit na makontrol ang mga halaman. Ang kakayahang ito ay mas mahalaga sa hangganan kaysa sa salapi. Hindi na pwedeng magtagal pa. Kung malaman ng pamilya ko na wala ako, tiyak na mag-aalala sila. Hindi marami ang dami ng mga gamot. Ngunit tumaas ang kalidad. Hindi magiging mababa ang presyo. Ang pagpalit ng mga gamot sa pera na ito. Nagdadagdag ng gulay ang kuneho. Sa susunod na araw, may tiwala na ang mesa sa mga noodles. Ang anak namin na si Anlan. Hindi nakakagulat na siya ay isang mahusay na nurse sa kabisera. Mga kakayahang nahubog sa magandang asal. Hindi madaling makahanap ng ganitong kahusay na asawa. Maswerte si Cha Shen. Talagang maganda ang paningin ni Shen Baihu. Mukhang mahusay na tagapangalaga ng tahanan ang asawang ito. Siyempre, hindi nyo alam marunong din siyang bumilang gamit ang abacus. Kahit marunong pang bumasa. At hindi lang iyon, marunong pa silang bumasa at sumulat, napakaastig niyan. Nakakabasa ba siya ng mga dokumento? Saan ba nakakita ang mga mayayamang tao sa hangganan ng tunay na mayayamang pamilya? Mga patakaran, sobra naman ang inyong papuri. Dati akong sumusunod sa mga maliliit na bagay ng dalaga. Nakakita na rin ako ng ilang mga sitwasyon sa araw-araw. Tama ang hakbang na ito na ginawa ko. Siyempre, nasiyahan si Shen Fenggao sa aking asawa. Ngayon, sa pamilya Shen, masasabi kong ganap na akong nakakuha ng kapangyarihan. Dumating si Gixiang. Narinig ko, Gixiang, na may bagong asawa na rin sa inyong bahay. Kamusta na?
Si Gixiang, marunong din magbasa at magbilang ang bagong asawa sa inyo. Hindi naman sila mahihirapan na makahanap ng trabaho sa mga mayayamang pamilya. Ano ang pagkakaiba? Yes pero hindi rin naman nagkukulang ang pamilya namin kay Suhe. Kakatapos lang niyang umakyat sa bundok kaninang umaga. Kumuha lang ng 2 basket ng mga halamang gamot na may halaga. Si Suhi ay marunong sa mga gamot. Kailan siya nagkaroon ng ganitong kakayahan? Huwag sanang nagkamali si Gixiang. Maraming bulaklak sa bundok. Kung nagkamali o hindi, tanungin mo na lang sa butika para malaman. Mukhang hindi pa masyadong nauunawaan ng tiyahin. At kapatid na babae. Kami dalawa ay sabay na nag-alaga sa dalaga habang siya ay lumalaki. Si at ang kanyang kapatid na babae ang pangunahing namahala sa mga gawain sa loob ng tahanan. Tumulong sa pag-aalaga sa mga obligasyon ng dalaga upang ayusin ang pagkain ng dalaga. Ako naman ang mas responsable sa paghatid sa dalaga sa mga salu-salo at pakikisalamuha. Pagtanggap ng mga bisita. Tingnan mo, talagang maganda ito. Parang nakakita na ng mundo. Galing din sa kabisera. Ako ang mas may dignidad sa atin. E di siya na ang asawa ng pamilya Xiao. Anong dala mo, asawang babae ng Xiao? May mga halamang gamot ka bang nahukay? Talagang mga halamang gamot nga. Ay naku, may kuneho pa. Tumingin ka lang, huwag mong galawin ang kuneho, huwag mo itong pakawalan. Sobrang swerte mo naman. Kanela, ang asawa mo ay talagang kayang palitan ng pera. Ang kuneho ay pwedeng ilapag sa mesa. Ito ay talagang mga totoong bagay. Swerte lang talaga, wala nang iba. Ang mga tao ay tumingin sa kanya. Mas masigla pa ang kanyang pagkakaalam kaysa kanina, kasama ang kapatid na babae. Kailan ka natutong kumain ng mga halamang gamot? Bakit hindi ko alam na dati tayong nakatira sa isang lugar? Kahit na tayo ay nakatira sa isang lugar. Pero hindi naman tayo palaging magkasama. At saka, ano ba, kailangan ko bang unti-unting ipaalam sa iyo ang mga alam ko? Si Ahe at ang nakababatang kapatid ay hindi naman tsismosa ang ate. Dahil nagkaroon na ng pamilya, may ilang tawag na dapat nang baguhin. Paano mo pa siya matatawag na tiya? Iyan ang aming pamilyang may kaalaman sa mga kaugalian. Kahit gaano pa kami kahirap sa pamilya ng Xiao, hindi namin ipapahamak ang bagong kasal. Sa susunod na araw ay magkakaroon ng seremonya. Magdaraos ng salu-salo ang pamilya Xiao. Ito ay isang salu-salo na dapat para sa kanya. Hindi kailanman nabanggit ng pamilya Shen. Bakit ako uwi? Ang pamilya Xiao ay nagbibigay sa akin ng dangal. Gagawin ko talagang maayos ang salu-salo na ito. Ay, kailangan ng Xiao pamilya na magdaos ng salu-salo para kay Suhe. Kung walang galaw ang pamilya Shen, tiyak na maghihiwalay ang mga tao sa nayon. Hindi ko maaring matalo ang kanyang ina sa bagay na ito. Sa totoo lang, hindi ko rin inasahan na ang pamilya Xiao ay maghahanda ng salu-salo para kay Ahe. Kung gusto nila, mag-set up sila. Sino ang mag-aaksaya ng oras sa mga handaan sa ganitong taon? Hindi rin natatakot sa pag-aaksaya ng bigas. Kung hindi tayo magdaos sa pamilya Shen, siguradong mag-iisip ang mga tao sa nayon. Maraming iniisip ang tungkol sa akin at kay Ahe na nagmula sa parehong lugar. Hindi maiiwasang ikumpara kami ng mga tao sa nayon. Si Feng at si Xiao Zeng ay parehong mga miyembro ng pamilyang Baihu, tulad ng pamilyang Xiao. Walang kahit anong pahayag mula sa pamilya Shen, di ba? Bakit hindi ko naisip ang bagay na ito kanina? Hindi ito pwede. Hindi dapat ipakita ng pamilya Shen na walang halaga ang aming ina. Mag-set up lang ng 2 mesa. Hindi naman ito labag sa asal. Ang anak ko ay 100 bahay. Paano natin maaring hayaang mahirapan ang pamilya Xiao? Pero kailangan kong bumalik at makipag-usap kay Ifeng. Kailangan din nating ayusin ang hapag na ito. Ang ibinigay sa iyo ng Suhik Xiao ay ibibigay din sa akin ng Shen pamilya. Huwag mong isipin na mapapabayaan mo ako. Sister-in-law, pumasok ka na sa bundok mag-isa. Ayos lang. Pumasok ka muna sa loob ng bahay bago tayo mag-usap. Sister-in-law, ilagay mo dito. Lahat ng ito ay mga halamang gamot. Ito ay Chehu. Ito ay Dangshen. Ang mga halamang ito ay astragalus. Mayroon ding autumn green at ligaw na yam. Ano bang mga ligaw na damo ito? Ito ay malinaw na lahat ay pera. Ang dami palang gamot, ate. Talaga bang mabebenta ang mga ito? Bagamat hindi ito masyadong marami, maaari pa rin itong ibenta. Pero maganda ang kondisyon. Kung kailangan ng bayan na maglagay ng isa zero produkto, dapat makakuha ng ilang layang na pilak. Azheng. Ngayon ay talagang nakapag-uwi siya ng isang maswerteng asawa. Nanay, nandito na kami. Ang dami nito, nag-isa ka lang umakyat sa bundok. Gusto kong bigyan ng lakas ang susunod na salu-salo. At nagdala pa ng isang kuneho. Kuneho at kuneho. May karne na si Haori. Delikado sa malalim na bundok. Susunod, tawagin mo ako. Hindi siya galit sa akin. Ayaw lang nilang magkamali ako. Sa susunod, sasabihin ko muna sa inyo ang mga ito. Kung talagang makakapagpalit ng pera, ang handaan sa susunod na araw at ang mga araw sa bahay, magiging mas maluwag ang lahat. At Zeng, tingnan mo. Ito ay isang lalaki.
Sabi ko na, ang kapatid na babae ay talagang magaling sa paghahanap ng mga bagay. Sa wakas, hindi na ako simpleng tinanggap na tao. Nagsimula na akong makapagbigay ng mga bagay sa tahanan na ito. Nagdadala siya ng pag-asa na mas matatag siya kaysa sa inaasahan ko. Una, ayusin mo muna ang mga bagay. Ihahangin ang mga halamang gamot na ito. Bukas, dalhin mo ito sa bayan at magtanong ng presyo. Kompleto na ba ang mga binili mo? Kompleto na ang mga ito. Sa susunod na araw, hindi na ako mag-aalala sa paghugas ng mukha. Salamat kay Ehi sa pagkakataong ito. Nabili na ang mga bagay. Pero ngayon andyan na ang tao. Paano ko ito mailalabas? May kailangan. Ano ang ibibigay ko sa'yo? Binili mo, di ba? Bumili ako ng hindi sinasadya habang dumadaan sa tindahan. Sadyang binili ko ito. Kailangan pang sabihin na hindi sinasadya. Salamat. Magagamit ito sa susunod na araw. Ang lalaking ito ay nakatingin sa kahoy. May mga lihim na iniisip sa kanyang isipan. Kahapon ng gabi, ginamitan ito ng sining. Mas maganda ang kalidad nito kumpara sa karaniwang mga produkto mula sa bundok. Basta't alam ng may-ari ng botika ang halaga nito. Hindi magiging mababa ang presyo. Dumating na sa bayan. Tiyaking malinaw ang presyo. Kung mahalaga ang mga gamot, huwag hayaang mapababa ang presyo. Ate, huwag kang mag-alala. Bumalik ka, sabihin mo sa akin kung magkano ang naibenta mong pila. Ito ang unang pagkakataon na talagang nakita ko ang lugar na ito. Ang mga bundok ay magkakadugtong. Buhangin na umaalon. Desolado ngunit malawak. Kailangan na nating magbenta ng mga halamang gamot. Kailangan mong maging pamilyar sa botika. Lokasyon ng tindahan ng bigas at tela. Gusto kong maging maayos ang buhay. Hindi sapat na manatili sa bakuran, kailangan lang makahanap ng matatag na daan. Maaari nang bumagal ang pamilyak Xiao. Lumawak ng dahan-dahan. Sa bayan ng Bianguan, may 2 tindahan lamang. Ang reputasyon ng tindahang ito ay medyo makatarungan. Manggagawa ng gamot. Kumukuha ba kayo ng mga halamang gamot? Ay, itong ginseng na ito ay inani ninyo. Kahapon lang ito nahukay. Buong ugat ay buo. Malalaki ang mga ito at mabango ang amoy ng gamot. Mahirap makatagpo ng ganitong dekalidad na produkto sa lugar na ito sa hangganan. Tama, maganda ang kalidad ng mga halamang gamot na ito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, bibigyan ko kayo ng magandang presyo. 3 liang at 6 na kian na pila. Mas mataas pa ito kaysa sa inaasahan ko. Talagang epektibo ang mga prutas ng kakayahang supernatural. Ang gulo, manager. 306,000 para sa kasalukuyan ng pamilyak Xiao. Ito ay isang tunay na salapi na makakapagbigay lunas sa agarang pangangailangan. 306,000. Akala ko ang mga halamang gamot na ito ay mabibenta lang ng ilang milyon. 10 salapi lang ang halaga. Matapos ang 2 buwan ng pagsisikap, nakakuha lang ako ng 2 liang pila. Pumasok siya sa bundok isang beses. Mabenta siya ng higit sa 3 liang. Sabi niya sa pamilihan na hindi niya kailangan ng suporta ko. Akala ko'y nagmamalaki lang siya. Talagang kaya niyang suportahan ang sarili niya. Ano nang nangyari? Itong perang ito, magtabi muna ng bahagi para sa kalahating hapunan. Bumili pa ng ilang bigas at mga gamit sa araw-araw. Kung may natirang pera pa, maaari tayong bumili ng tela para sa tiyahin. Bumili ka ng pang-ayos ng buhok para kay Iyu, tayo ay mag-asawa na. Dapat sana'y responsibilidad ko ang alagaan siya. Kung hindi ko kayang talunin ang sarili kong asawa, ano pa ba ako bilang isang lalaki? Hindi, kailangan kong mag-ipon ng higit pang mga merito sa militar. Kailangan kong kumita ng mas maraming karangalan sa militar. Hindi ko siya pwedeng hayaan na mag-isa sa pagdadala ng pamilyang ito. Ang pagbebenta ng mga gamot ay unang hakbang lamang. Magsisimula ng talagang gumanda ang buhay ng pamilyak Xiao mula ngayon. May gusto ka bang bilhin? Gusto kong bumili ng ilang bagay. Sasama kita. Marami akong gustong bilhin. May mga kalat din. Walang anuman, dahan-dahan lang sa pagbili. Pumunta muna sa pandayan. Ginoo, gusto ko ng maliit na pang-alis ng gamot na ito. At mayroon pang maliit na kutsilyo. Maganda ang panlasa ng dalaga. Magaan ang kutsilyong ito. Ang paghawak sa mga ugat ay talagang akma. Kaya itong 2 ito, Hindi siya bumibili ng mga bagay para sa bago. Lahat ng ito ay may gamit. ibigay mo sa akin ang 3 magagaspang na palayo, 2 bunto ng lubid at bag na tela. Magdagdag ng kalahating kilo ng tuyong cake na asukal. Sige na. Iyan lang ba ang meron kayo? Ito lang ang mga magagandang produkto sa hangganan. Mahirap din namang itanim ang ibang mga buto. May mga panahong nagbebenta ba ng mga buto mula sa ibang lugar? Ngayon ay hindi araw ng pamilihan.
Kung nais bumili ng mga kakaibang buto, maaari lamang tayong maghintay ng 10 araw para sa pamilihan. Ano ang kaibahan sa araw ng pamilihan? Dito ay lugar kung saan nagtatagpo ang tatlong kaharian. Sa araw ng pamilihan, may mga mangangalakal na darating. Magdala ng ilang bagay mula sa ibang lugar. Mga buto at pampalasa. Kailan ang susunod na pamilihan? Kukunin ko na ang mga buto ng gulay na ito sa loob ng 5 araw. Pasukin natin at tingnan. Pwede bang ibaba pa ang presyo ng takip na ito? Miss, ito na ang pinakamurang presyo. Kung babawasan pa, malulugi na ako. Ang damit na ito ay hindi para sa akin. Sobrang hindi akma ang suot ko. Pero kakapasok ko lang sa pamilya ng mga Diyos. Huwag naman sanang masyadong marami agad sa simula. Ito na lang. At nandito ka rin, kapatid. Pupunta ako sa doktor. Nga, kapag ikakasal, kailangan talagang magdagdag ng kasiyahan. At ang kapatid na babae ay dapat na pumili na rin. Gusto kong makita kung ano ang kayang bilhin ng pamilya Xiao para sa kanya. Kukunin ko ang set na ito ng damit pangkasal. Maganda ang panlasa ng dalaga. Ang kulay na ito ay masaya. Tamang-tama ang sukat para sa araw pagkatapos bukas. Bakit hindi man lang nabanggit ng pamilya Shen ang kahit isang damit pangkasal? Ngunit pinabayaan siya ng pamilya Xiao na bumili ng kanyang sariling damit pangkasal. Kailangan din ito. Maganda ang panlasa ng maliit na misis. Tama ang pagkakapareho nito. Magkano ang halaga ng damit na ito kasama ang sapatos na ito? Kabuang 350 na salapi. Ibalot mo na. Talaga bang bumili siya ng buong set ng labahan? Dagdagan pa ng sapatos. Ngunit kailangan ko pang pag-isipan ng mabuti kahit isang piraso ng takip. Bigyan mo ako ng karagdagang 100 wen na tela ng cotton. Ayon sa kanyang sukat, ang lalaking ito ay may mataas na tangkad. Maraming tela ang ginamit. 450 wen ang lahat. Bilangin mo nga kung magkano lahat ng pilak. Ang dalaga ay nagkakahalaga ng 1 liyang at 250 wen. Isang layang na pilak ang bumili ng ganito karami. Ganito gumastos ng pilak ang pamilya Xiao. Mukhang hindi na maasikaso ang handaan. Bumili siya ng mga damit para sa buong pamilya ng Xiao. Siguro yung supot ng mga piraso ng tela sa langit. Ang bag na ito ng mga piraso ng tela ay para sa mga tao sa itaas. Lahat ng ito ay ginugugol para sa sariling pamilya. Hindi ito sayang. Ang pera ay talagang para sa pagpapabuti ng buhay. Sa tingin mo ba ay masyado akong mabilis gumastos? Walang nabili mo na hindi para sa pamilya. Ako ang kukuha sa itaas. Tumingin si Xiao Zhen na may malamig na anyo. Ngunit handa siyang sumunod sa ganitong paraan. Sobrang dami ng bagay. Mahirap bumalik. Umakyat. Dapat magtipid kapag kinakailangan. Kapag kailangan, huwag pilitin ang sarili, mas mabuti na iyon. Maglagay ng laman sa tiyan. Kumain ka rin sa pamilya Xiao, mukhang marami kang nabili. Ito ay para sa salu-salo bukas, di ba? Hindi ko akalain na ganito kaluwag ang pamilya Xiao. Bakit bumili ng ganito karaming mga kapatid at asawa? Ano ang mga nabili dito? Parang dinala na ang buong bayan dito. Ilang pilak pa ang natira. Sino bang nagbenta ng damo? Ang mga halamang gamot ay naibenta ng kabuang 3,000 at 6,000. Yung isang basket ng mga halamang gamot, talagang nabenta ng kapatid na babae ng marami. Ang galing-galing mo naman. Kumita siya mula sa pagbebenta ng mga halamang gamot. Mas marami pa ito kaysa sa kita ko sa loob ng 2 buwan. Ngayon ay bumili ako ng mga kagamitan. Butas na tela. May natitirang 4.5 milyon para sa paghugas ng damit. Para sa tiyahin, bumili si Nagijun at Ayu ng tela para sa mga damit. At mayroon din ang aking pamilya. Bata ka, nakakuha ka lang ng kaunting pera pero iniisip mo pa kami. Huwag ka nang gumastos ng ganyan sa susunod. Sa pagkakaroon ng ganitong puso, kontento na ako. Ang kasal ay isang masayang okasyon. Ang isang pamilya na buo at maayos ang turing ay tunay na pamumuhay. Talagang ang mga anak na lalaki ay mga tanga na hindi nakakaintindi. Saan ka makakahanap ng mapagmalasakit na manugang? Siyempre, ang pinili ko ay ang pinakakahangahangang lalaki. Bakit kahit na may 900 milyon, hindi pa rin ako kasing galing ni Suhe? Anong nangyari kay Pikje? Meron lang akong isang pulang takip. Baka naman masyadong mapanganib ang garantiya. Maraming mga bagay ang nadagdag sa tabi ng Suhe. Bukas, sabay tayong mag-inuman ng alak. Hindi maiiwasan na ikumpara tayo sa iba. May kaunting pera na kami sa bahay. Saan ka pa makakahanap ng ekstrang pera para bumili ng bagong damit? Ang suot mo ay medyo bago pa naman. Naiintindihan ko. Masaya na ako sa suot kong ito. Gusto kong pumunta sa tindahan ng pampaganda. Bukas ay ikakasal na. Kahit papaano ay maglagay ng kaunting kaakit-akit. Maari ring ipakita sa iyo ang iyong lakas sa harap ng mga tao sa kampo at sa tunglian. Medyo may dignidad. Kung sakali ikaw. Tara na.
Nagtagal ako ng ganito katagal. Bawal niya akong bilhan. Pinakamadalas na pulbos ng blush sa tindahan. Ngayon, hindi pa ito maipapakita. Salamat, Pikje. Alam ko na ikaw ang pinakamabuti sa akin. Kuya Feng, sumakay tayo ng kariton pauwi. Nakapaglakad na tayo ng malayo, pagod na ang mga paa ko. Kakatapos lang bumili ng pampaganda, sobra na ang nagastos. Saka na rin, hindi naman malayo. Tara, maglakad na tayo pabalik. Sasamahan kita sa dahan-dahan na paglakad. Naglakad ako mula sa Nayon papuntang bayan ngayon. Tama lang na naglakad ako ng halos 1 oras. Ngayon, namamanhid pa ang mga paa ko. Ginawa pa niyang maglakad ako pabalik para makatipid ng ilang sentimo. Ang pulang takip ay ang pinakamura. Ang pulang pangkulay ay ang pinakakaraniwan. Ngayon, kahit ang pamasahe ay ayaw pang gastusin. Hindi nagkakamali ang pinili ko. Si Shen Feng ay 100 bahay. Batang may tagumpay. May magandang itsura. Sa hinaharap, patuloy pa itong aangat. Magandang estilo. Lalabas lang ako sandali. Ang mahahabang binti na ito ay mabilis maglakad. Pupunta ako kay Huzi para maglaro. Pupunta ako sa bahay ni Jiazhao. Bantayan mo ang bahay, naiintindihan mo, inay. May mainit pang tubig sa kawali, alam ko na. Saka na lang, maaga pa naman. Kailangan ko bang bumalik sa gitnang bahagi ng bundok? Nakakainis ako. Ano nang nangyari dito? Kakatapos ko lang makipaglaro kay Tijen. Nalaman ko na ang pamilya Shen ay maghahanda rin ng salu-salo bukas. Ano, totoo ba? Walang nagsabi kahapon ah. Ngayon, kumakalat na sa buong Nayon na ito ay nakatakdang mangyari bukas. Hindi ba't ito ay malinaw na nag-aaway sa atin? Si Kuya at si Shen Feng ay nasa iisang kampo ng mga leader. Pagdating ng panahon, sino ang pupunta sa bahay ng sinuman sa Liao? Hindi ba't pinapahirapan nito ang kuya? Ngayon sa bayan, nakatagpo ako kina Sulan at Shen Feng. Mukhang pinipili nila ang pulang takip. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa parehong araw. Mula sa orihinal na alaala, palaging matigas ang ulo ni Sulan. Laging nauuna sa lahat ng bagay. Palagi rin akong gustong talunin. Nagdaos ng salu-salo ang pamilya Shen. Karamihan sa mga bagay ay hindi na niya maiiwasan. Sige na, huwag ka nang magalit. Kung gusto nilang magdaos ng salu-salo, hayaan na lang silang gawin iyon. Hindi ito mapipigilan. Saka, sabihin pa, walang nagsasaad na kami lang ang pwedeng mag-alak bukas. Sinauna na kaming nagsabi tungkol sa pagdaraos ng salu-salo. Pumili pa sila sa parehong araw. Talagang hindi ito tama. Hindi ba't ito ay nakakainis? Sa amin, bukas ay 2 mesa lang ang ilalagay. Ang mga bisita ay hindi ganap na magtatagpo. Mahalagang araw ang bukas. Mas mabuting huwag nang kumilos ng padalos-dalos. Sige na, huwag ka nang magalit, ang darating ay darating din. Kung wala kayong ginagawa, tulungan niyo akong gupitin ang pulang papel. Ate, marunong akong magputol ng papel. Tutulungan kita. Ate, nagawa mo na itong bagong kahon, ha? Ito ay inihanda para sa'yo. Madaling ilagay ang mga bagay. Maaari na itong ituring na handog sa kasal. Talagang payak ang bahay. Walang kahit isang maayos na lalagyan. Ang kahon mo ay napaka-timely. Gusto ko ito. Salamat, kaya pala laging tumatakas ang 2 mangkok na ito. Nakita kong naghanap siya ng karpintero para gumawa ng kahon. Wala kang karapatang makialam. Saan mo sa tingin dapat ilagay ang kahoy na kahon na ito? Mas madali ring kumuha ng mga bagay gamit ang buntot. Ito. Narito ang mga punla. Suhe, ito ba ay tumutukoy sa pangalan ko? Itong pang-ukit na kahoy ay ako mismo ang natutong gumawa. Magsasawalang bahala ka muna. Talagang gusto ko ito. Ang simpleng ito at bagong regalo. Mas bagay pa ito sa akin. Maganda ang bagong kasal na regalo, gusto ko ito. Mabuti na lang at gusto mo. Ang tawag na regalo sa kasal na ito. Gusto ko ito. Bukas, kapag inayos ko ang aking buhok, gagamitin ko ang pang-imbak na ito. Bukas ay talagang isang masayang araw ng paglilinaw.
Ang pang-araw-araw na pagsusuot ng pang-itaas na ito ay napakaganda. Masyadong simple ito para sa kasalan. Ito ay ngayon sa tindahan ng damit sa bayan. Mga piraso ng tela na hiniling mula sa may-ari. Ang dagdag na ito ay talagang akma. Anong ginagawa ng batang ito na walang kaalam-alam? Gusto kong gumawa ng maliit na bulaklak para itali sa pangpondo. Subukan kong ikot ito ng ganito ba? Sige, ikot mo muna ng mas mahigpit. Ihigpit pa sa loob. Naging magandang kapatid na babae ka talaga. Sige lang, you. Mas magaling ang kamay mo kaysa sa akin. Sinunod ko lang ang paraan na sinabi mo. Hindi ko akalain na magiging ganito agad. Ayos, ang ganda. Bukas, siguradong maganda ang suot mo na ito, bata. Masaya rin ako. Kung ang mga piraso ng tela na ito ay hindi lang kayang gawing bulaklak. Walang pagmamadali, hintayin ang bukas pagkatapos ng salu-salo at dahan-dahan itong ayusin. Tapos na ang lahat ng gupit, halos kumpleto na. Tama, kanina sa Tiazhao. Narinig ko na ang pamilya Shen ay magkakaroon din ng alak bukas. Matagal nang kumalat sa nayon. Hindi pwede. Pag-isipan pa natin ang handa bukas. Huwag sanang magkamali. Naayos na ang kuneho. Dagdagan pa ng ibang mga sahog. Mahirap pero makakagawa ng 3 ulam na may karne. Dagdagan pa ng longganisang baboy at itlog. Kaya't 5 putahe ng karne na ito. At dagdagan pa ng ilang gulay. Pagsamahin ang lahat para maging perpekto, anong tingin nyo? Yung kuneho ay makakagawa pa ng 3 putahe. 2 hita ng kuneho ang nilaga, ang buto ay hiniwa. Magdagdag ng mga kabute at pakuluan ito bilang sabaw. Ang natitirang bahagi ng karne ay hiwain sa maliliit na piraso. Dagdagan pa ng diced na pipino at labanos. Gumawa ng malamig na salad na may mga piraso ng kuneho at sibuyas. Gawin ito ng hiwalay. May laman at may sabaw. Hindi mahalaga ang lasa. Pwede rin palang gawin ito. Mukhang masarap kahit pakinggan lang. Magdagdag pa ng mga gulay. Sitaw at repolyo. Sige, ayos na yan. Ang hapunang ito ay tiyak na maipagmamalaki. Azeng, okay na ba ang mga bisita mo dyan? Nakapag-imbita na ako sa punong bayan. Sinabi ng ilang kasamahan sa kampo na babalik sila. Tungkol sa Qianhu, hindi ko masisiguro iyon. Walang anuman, tingnan na lang nila ang sarili nila. Tama si Ahe. Sige, maghiwa-hiwalay na tayo. Di siyang, anong responsibilidad ko? Nagdala ako ng malaking palayok para sa sabaw. Tamang-tama, hahaha. Umupo ka, hahaha. Ngayon ay ikakasal na ako. Ito ang iniwan kong espesyal na utos kagabi. Ate, pwede palang gamitin ang tubig ng upo na ganito. Ang tubig mula sa sitaw na ito ay magandang bagay. Makakapagbigay ng kaunting kahalumigmigan sa balat. Malakas ang hangin at alikabok sa hangganan. Madaling mag-crack ang balat, kaya kailangan ng dagdag na tubig. Kahit na hindi ito kasing ganda ng pinadalisay ng mga lotion at toner. Ngunit sa kasalukuyan, limitado ang mga kondisyon. Wala tayong magagawa kundi ang magtiis sa ganito. Sige na. Tingnan mo kung paano. Ayos lang ba? Maganda, maganda. Siyempre, ikaw pa rin ang hipag. Pero parang may kakaiba na. Saan ka palang pupunta? Kapag nakahanda na ang lahat, mas magiging maganda pa. Mamaya, ako at si Xiaozeng ay mag-ikot sa nayon. Hayaan ang lahat na makakita ng seremonya. Pagkatapos ay babalik kami sa tahanan para sa seremonya at salu-salo. Bagamat nabawasan ang mga seremonya, ngunit hindi naman nawawala ng dangal. Itabi ang mga binti ng kuneho. Ihanda mo ang mga buto para sa adobo. Ako ang magluluto ng sabaw. Linisin mo ng maayos ang mga kabute, haha. Buhay. Handa na ba kayo? Sige na, lalabas na ang bagong kasal.
Ay naku, ang ganda talaga ng bagong kasal. Talagang kayang ipagmalaki ng bagong asawa ko. Tara na. Ayos hahaha. Sige na, sumakay ka na, ate. Masyadong mahigpit ang sikreto ng lalaking ito. Salamat sa pag-ikot ng mas mahabang daan para linawin. Kahit na ang araw na ito ay napakasimple. Ayaw din niyang magdusa ako. At ayaw niyang ako'y mahirapan, mabuti na lang. Sakay na, sakay na. Huwag lang kayong manood dito. Umupo na ang bagong kasal sa kariton. Umalis na si Xiaozu. Ito ang pagdating ng nobya sa pamilya Xiao. Mayroon pang kariton. Si Xiao Zheng ay talagang nagmamalasakit sa kanyang asawa. Ang ganda ng ganitong eksena. Mas masaya ito kaysa sa inaasahan ko, hahaha. Bakit hindi pa dumarating ang tao? Ang bagal naman. Palakasin pa ang apoy para mas umigting ito. Mag-ingat ka, hiniram lang ang kawali. Huwag mo itong ibagsak. Ingatan mo iyan, hiniram lang yan, huwag mong ibagsak. Maliban sa 2 kahon ng blush na binili kahapon, wala akong labis na alahas na ilalagay sa kahon. Maaaring magpaganda ng maayos. Palagi kong iniisip na mas maganda ako kaysa kay Suhi. Kahit na medyo mahirap ang kalagayan ng pamilya Shen, kaya ko ring gamitin ang aking kagandahan para lampasan siya. Umalis na ang pamilya Kiao. Nasa kariton pa nga tayo. Nakaayos ng maayos. Bilisan mo na, wag nang magpatumpik-tumpik. Dapat na tayong umalis. Paano tayo aalis? Tingnan mo, ang yabang pa niya at binigyan pa si Sujebe ng kariton. Bakit hindi ka naghanda? Wala akong kahit isang maayos na damit pang kasal. Nakasuot ka pa ng damit ng kapatid mo na parang galing sa kalye. Ano pang gulo ang pinagdadaanan natin dito? Ganito lang ang kalagayan ng pamilya namin. Mabuti na lang at nagawa ang kasalang ito. Paano pa ako makakalabas? Magsimula na tayo, huwag nating hayaang pagtawanan tayo ng mga kababayan. Ito si Suhi. Imposible, paano siya magiging ganito kaganda? Sa aking alaala, si Suhi ay palaging walang makeup. Tahimik at kaunti ang sinasabi. Ngunit bakit siya nagbago ngayon? Parang ang pakiramdam ay siya ay talagang pinahalagahan. At ako ay isang tao na basta na lang itinaboy palabas ng pinto. Ang asawang ito ng pamilya Xiao ay talagang maganda. Sino ang nagsabi na ang asawa ng Shen pamilya ang pinakamaganda? Mukhang medyo malungkot ang asawa ng pamilya Shen. Saan naman ang asawang Xiao na kasing ganda at kaakit-akit? Tama nga, ang itsura at kulay ng balat ay tamad. Nakasuot pa ng lumang damit. Tingnan mo kung gaano kaalaga si Xiao Zheng sa kanyang asawa. Naglaan pa siya ng kariton. Walang kahit anong sasakyan ang pamilya Shen. Naway magtagumpay ang batang tindera sa kanyang buhay may asawa. Sama-sama tayong makakuha ng swerte. Saan ka pupunta? Balak kong pumunta sa bahay ng Shen para tingnan. Kakatapos ko lang mula sa kabila. Walang masyadong kaganapan sa bahay ng Shen. Tumingin din ako sandali. Wala pang nilulutong gulay. Tama, hindi pareho ang bawat tahanan. May karne at gulay sa bahay ni Xiao. Kakatapos ko lang magpunta sa bahay ng Xiao para amuyin ang amoy na iyon. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Sa sandaling ito, ako'y puno ng kapayapaan. Napakakasiyahan din. Si Suhi na galing sa probinsya, haha. Pumasok na ang bagong kasal. Ang bagong kasal ay talagang kaakit-akit. Ang suot na pulang kasal ay talagang maganda. Lalo pang naging kaakit-akit ang ating bagong kasal. Maganda na talaga ang asawa ni Xiao Zheng. Ang kahoy na pang-ayos ng buhok ng bagong kasal ay napaka-espesyal. Hindi ko pa ito nakita dati. Ang buong mukha ay mapula-pula. Nakakatuwang tingnan. Hahaha, si Xiao Baihu. Congratulations, congratulations. Iyan hahaha. Ngayon, ang ating maliit na daan ay mukhang. Talagang puno ng saya ang iyong mukha. Salamat, hindi na kailangang magpaka-formal ngayon. Magsimula na kayo, ay naku, andito na kayo. Pasok na at umupo. Dadaling ko kayo para makita ang bagong asawa. Nais ko sanang tingnan iyon. Narinig ko na maganda ang kanyang hitsura, hahaha. Hindi ba ako nahuli? Dumiretso ako dito mula sa upuan doon.
Hahaha, congratulations kay Old Joe. Hahaha. Salamat. Ang saya-saya dito sa inyo ah. Medyo tahimik naman sa bahay ng Shen, hahaha. Bawasan mo ang sinasabi. Sige na, hindi na ako magsasalita. Paano na ito gagawin? Pareho silang bagong panganak na mga daang tao. Ang panganay natin ay nasa ibang kampo ng mga 1,000 tao bilang pinuno. Sa dalawang pamilyang ito, walang sinuman ang maaaring galitin. Kaya't mauuna akong pumunta sa pamilya Xiao para makipag-usap ng kaunti. At pagkatapos ay pupunta ako sa bahay ni Shen para umupo. Naaasikaso ang parehong panig. Walang makapagsasabi ng anuman. Ako at si Shen Laojian ay mula sa isang angkan. Ngayon, tiyak na kailangan nating magbigay ng suporta. Si Shen Feng ay mayroon din. Masigasig na kabataan. Bigyan mo siya ng mukha. Mula ngayon, madali na lang makipag-usap. Xiao Zhengyu. Si Shen Feng ay isa sa mga mahusay kong pinuno na aking pinalakas. Umaasa pa akong makakatulong sila ng higit pa sa hinaharap. Sa panahong ito, nakakuha ako ng balita. Nais ng general na pumili ng isang katulong mula sa 5,000 kawal. Pangalawang general, ayaw kong magkaroon ng hidwaan sa loob dahil sa resulta sa ilalim ng bubong. Kailangan pa rin natin ang kanilang tulong. Maghanda ng 2 set ng regalo. Simulan na natin. Ang ulam na ito ay bagay na bagay sa alak. Ito ang paborito kong lasa. Hahaha. Subukan mo ulit, ang galing. Ang karne ng kuneho ay malambot at puno ng lasa. Walang kahit anong panggatong. Ang mga pritong itlog na ito ay sobrang malambot na parang pwedeng pigain para lumabas ang tubig. Kahit ang mga ligaw na gulay ay napakasarap ng pagkakahalo. Sige na nga, sige na nga. Ang handa ng pamilya Xiao ay talagang napakaganda. Ang karne ng kuneho na ito ay talagang masarap. Nakarinig na ako kahapon na ang hipag ay may kakayahan. Nakapasok pa sa bundok at nahuli ng kuneho. Ngayon, maswerte rin tayo. Tama, hayaan natin na mas magamit ng nakababatang kapatid ang kanyang kakayahan sa hinaharap. Makikinabang din tayo sa mga ito. Talagang may talento ang bagong asawa. Maaari pa tayong makahuli ng kuneho. Sister Gixiang, talagang swerte ka, hahaha. Ngayon, ang salo-salo ng pamilya Xiao ay talagang nakapagbigay ng karangalan. Na talagang masagana. Ano nang nangyari? Dumating na siguro ang sapunong bayan. Anong halaga ng isang tao na namamahala sa lupa? Nagsimula na bang kumain ang pamilya Xiao? Walang dapat hintayin. Nagsimula na ang pagkain sa bahay ng pamilya Xiao. Mayroon pang 4 na putahe ng karne. Akala ko ay sabay-sabay nagaganapin ang salo-salo sa parehong araw. Kahit na hindi nag-utang sa pamilya Xiao, dapat ay halos pareho na ito. Hindi ko akalain na ganito ka-iskrim ang biyana na ito. Maging ang batayang dangal ay hindi na pinanatili. Kaya nitong ilang putahe. Dati, kahit ang mga katulong sa opisina ng ministro ay hindi kumakain ito. Ngunit ginamit pa nila ito upang magbigay ng handog sa mga bisita. Hindi ko na kailangang tingnan pa. Alam na rin nilang naging katatawanan na kami ng pamilya Shen. Nakahalata ka na ba o hindi? Ang lasa na ito ay galing sa pamilya Xiao, di ba? Ang handaan ng pamilya Xiao ay talagang mabango. 4 na ulam na karne. Naghahanda na akong umuwi. Ihain ang almusal sa harap ng bahay ng pamilya Xiao. Kailangan ko pang kumain ng karne, tara na. Wala namang nag-imbita sa'yo. Maliit na tindahan. Inutusan ako ng aming Ginoong Qianhu na dalhin ang isang regalo ng pagbati. Magbigay ng pagbati. Pakiusap, pasalamatan mo na lang si Ginoong Qianhu para sa akin. Kung may mga gawain pa sa kampo, hindi na ako magtatagal. Si Laoli ay pantay-pantay sa lahat. Ang posisyon niya ay hindi talaga maaring lokohin. Dahan-dahan lang sa pag-inom, marami pang pagkain. May mainit na sabaw pa sa kawali. Kumain ka lang at magdagdag ka pa. Kaya nga sa labas, sinasabi nilang may kakayahan ka. Tulad ng katatagan ni Xiao Su. Hindi talaga mukhang bagong pasok na tagapayo. E di wow, ang galing ng hipag ko. Hahaha. Hahaha, hindi ba't nandito na ang mismong si Sanhu? Ano bang dapat ipagkalakbay? Tama nga, ito ay isang talakayan mula sa mga pope militar sa hangganan. Kuripot at maikli ang isip. Akala ko dati ay sa pamamagitan ng salo-salo. Kahit papaano ay makakakuha ng magandang reputasyon. Ngayon, ayos lang. Hindi lamang hindi niya naipasa ang pamilya Xiao. Sa halip, lalo pang nahihiya.
May natitira pang mga account na kailangang ayusin ngayon. Uwi na ako, hahaha. Kailangan ko na ring umuwi para tingnan ang mga bata. May mga bagay pang dapat asikasuhin sa kampo. Ano bang mga bagay-bagay ito? Nagastos ko ang pera pero wala man lang akong nakuha na mabuti. Talagang walang utang na loob. Sayang naman ang pera ko. Tingnan mo, sinabi ko na hindi na kailangan pang magdaos ng kasal. Nagsayang ng pera at pagkain. Wala namang masyadong yaman ang pamilya. Anong klaseng bagay ito na nangyari? May mukha ka pang magsalita. Hindi ba't sinabi kong ayusin mo ng maayos ang handaan? Tignan mo kung anong klaseng handaan ang ginawa mo. Napaka-bland naman ito. Paano kakain ang mga bisita? Gusto ko sanang maghanda ng isang malaking mesa ng masasarap na pagkain. Wala tayong pera. Sino sa inyo ang nagbigay sa akin ng pera para sa handaan? Sa bahay, ganito na lang kaunti ang pera sa malamig na silid. Ngayon, ako na ang naglaan ng lahat para sa handaan. Ano pa ang dapat kong gawin para sa handaan? Kayo na ang mag-ayos. Pagod na ako buong araw. Uuwi na ako para magpahinga. Mula umaga pa ako abala hanggang ngayon. Wala man lang akong pahinga. Gusto mo bang ipahamak ako? Ate, ikaw ang panganay na asawa ng pamilya Shen. Ang salo-salo na ito ay para sa iyo rin naman. Dapat ay ako pa rin ang manguna, hindi ikaw. Kung hindi ako makakapag-asikaso ng mga gawaing bahay, sino ang gagawa, Kuno? Ako na ang bahala sa mga gawaing bahay, ikaw na lang ang tumayo sa labas. Nasa mabuting kamay ang mga kabataan sa bahay, kaya't makakaasa ako. Sama ka sa akin, Shendong, ibalik natin ang upuan. Ate, hindi ka pa ba nagsisimulang mag-ayos? Bakit hindi ka naglilinis? Kakapasok mo lang dito. Kailangan mo ng utusan ang nakababatang kapatid na babae na gumawa ng mga bagay. Lumabas ka at tanungin mo kung sino sa mga bagong asawa ang gumagawa ng ganito. Nahihiya ka ba? Saka mo pa sabihin na ikaw ay asawa ng pamilya Shen. Hindi mo dapat tulungan ang kuya na ito na mag-init ng mga materyales. Kailangan ba kitang ipagawa? Kung hindi, pakakasalan ka ba, Ginoo? Bakit? Kailangan pa bang tawagin ang nanay? Pero isa ka lang namang katulong, trabaho lang ang kailangan mo gawin. Ang pag-aasawa ay hindi ang katapusan. Talagang dito na ako mamumuhay. Hahaha, babalik ako sa ibang araw para gumawa ulit, hahaha. Mukhang matagal kong maaalala ang hapunang ito ngayon. Hahaha, swerte ng maliit na tindahan, hahaha. Ajun, ikaw na ang mag-ayos ng mesa. Dinala ni Yuer ang mga mangkok sa kusina. Pupunta ako para kunin ang kaunting sabaw sa kawali, huwag itong sayangin. Nanay, tutulungan din kita, tara na. Bilang bagong asawa, hindi ka dapat gumalaw ngayon. Kaya namin gawin ang kaunting trabahong ito, wala namang masyadong kailangan. Talagang wala kang magawa. Pumunta ka sa silid at kolektahin ang mga regalo ngayon at bilangin ang mga ito. Kaya mong gawin ang trabahong ito. CJ. Nagsimula na ang pagkain, ngayon ikaw ang bagong kasal. Sige, kakain na, salamat po. Ngayon ay talagang nakapagpakasawa na ako sa pagkain. Nga, ang tagal ko nang hindi nakakain ng ganitong karaming karne at gulay. Hindi ito dahil sa galing ng iyong hipag. Kung hindi niya nahuli ang kuneho, saan galing ang mga masasarap na ulam na ito? Ang pinakamagaling ay ang hipag. Bakit ka nakatayo dyan? Nervy ka ba? Nervy din ako. Sa hinaharap po protektahan kita. Mabubuhay din ako ng maayos. Paano ka nakapasok? Gutom ka na ba? Ano ang ginawa ng nanay kaninang umaga? Sabi mo ako ang gagawa. Walang problema, ngayon ay gawin na lang natin ang simpleng sabaw ng mga ligaw na gulay. Sapat na ang dagdagan ng natirang maanghang na atsara kahapon. Walang anuman. Ilang araw nang nandito ang nanay, hindi ko pa nabigyan ng pagkain ang lahat. Sige, ikaw na ang gumawa. Huwag mong ilagay lahat ng tubig ng sabay-sabay. Bawasan ang apoy para hindi masunog ang halo. Kailangan munang pakuluan ang halo para maging masarap. Mukhang gusto niyang baguhin ang antas ng pamumuhay sa bahay. Hindi maaaring agad na maging mabuti ang lahat. Huwag kang gumalaw, ako na ang bahala sa natitira. Napakahirap para sa ina. Naglagay ako ng kaunting berdeng kulay.
dumaan sa tubig na sumisipsip sa lupa. Mga sanga at dahon ay humihimok. Ang mga ugat ay humahaba rin. Ang mga halamang huangki na ito ay umabot na sa pinakamainam na estado. Maaari na itong hukayin at ibenta. Masyadong kaunti ang itinanim. Sapat na makakatulong lang ito. Hindi pa sapat para talagang mabuhay ng maayos. Gusto kong umakyat sa bundok. Maaari bang maghanap pa ng ibang mga halamang gamot? Sasama ako sa'yo, gusto kong umakyat sa bundok. Hindi ako mapakali na papasukin ka sa bundok mag-isa. Ate, gusto ko ring sumama. Sasama rin ako, hindi pwedeng palaging mag-isa. But fortunately, there are no external dangers with the abilities. Mas ligtas ang pagpasok sa mas malalim na lugar ngayon na kasama si Xiao. Sige, sama-sama na tayo. Dito tayo dumaan. Ay, bakit hindi ko pa napuntahan ang lugar na ito dati? Talagang maganda ang tubo ng gray na gulay na ito. Ang kakayahan ng aking asawa sa paghahanap ng mga ligaw na gulay. Talagang magaling siya. Kuya, bilisan mo na ang pagpitas. Isang beses ay pagkakataon lamang. 2 beses ay hindi na yon. Tiyak na mayroon siyang mga kakayahang hindi natin alam. Pag pumasok pa tayo, nandyan na ang malalim na bundok. Gusto mo bang pumasok? Gusto kong pumasok at tingnan pa. Pero hindi tayo lalayo masyado. Limitado ang mga mapagkukunan sa labas. Gusto kong makahanap ng mas mahalagang gamot. Kailangan lang nating pumasok ng kaunti. Huwag kayong dalawa pumasok, maghanap na lang kayo ng mga ligaw na gulay sa paligid. Sasama ako sa inyo at titingnan ko. Mabilis na bumalik ka, kuya, hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Hindi pa bumabalik kahit kalahating oras. Umuwi na kayo sa bahay. Kapatid, samahan mo ang asawa mo. Maghahanap na lang kami ng mga ligaw na gulay sa labas. May mga kahoy na maaari ring magtaglay. Maaari kong iwasan ang mga panganib sa paligid. Ngunit huwag maging kampante. Mas malakas ang sigla na ito kumpara sa mga nakaraang halamang gamot. Dito tayo dumaan. Ginseng at hindi mababa ang taon. Kung dalhin ito sa bahay at itanim ng kaunti pang panahon, maaari pang tumaas ang taon. Ito ay ginseng. Dapat ay may 6 o 7 dekada na itong ugat. Ginseng, sinasabi mong ito ay tao. Renshen, tulungan mo akong hukayin ang lupa dito. Huwag masaktan ang mga ugat ng ginseng. Hindi maganda, delikado ito. May malaking bagay pa. Hindi ito ang banayad na amoy ng halaman. Ito ay isang mabangis na hayop. Ang masiglang buhay na iyon ay malapit na. Sandali, aksyonan ko ang baboy ramo. Tumakbo ka kapag umabot ka na sa antas 1-0. Hindi ko maaring iwanan ang lahat ng panganib kay Xiao Zhen. Nakita niya ako. Hindi na pwedeng magpatuloy pa. Walang anuman kahit nasugatan ka. Unahin muna ang baboy ramo na ito. Kung hindi, ang amoy ay makakaakit ng ibang mga hayop. Pwede mo bang tawagin si John? Mag-ingat ka. Siyang kapatid na babae. Kailangan ng tulong ng kuya mo dahil nakapatay siya ng isang patay na baboy ramo. Anong baboy ramo?
But at least the ginseng was not ruined. Hindi nasira ang mga ugat. Bro, talagang nakuha mo ang wild boar. Ang baboy ramo na ito ay talagang malaki. Gaano karaming karne ito? Nandyan din ang tulong ng asawa nyo. Magsimula na tayong umalis dito, Ijon. Pumunta ka at magdala ng 2 makakapal na troso, ayos ba? Ay naku, natamaan na ang baboy ramo. Aba, ang laki ng baboy ramo na ito. Ako na, malakas ako. Salamat sa lahat. Balak naming ibenta ang kalahati ng baboy ramo na ito sa ngayon. Gusto ng mga gustong makakuha ng mga produkto mula sa cruise, dumaan kayo sa bahay ko mamaya para bumili. Talaga, ayos lang iyon. Ay naku, Diyos ko. Nakatama na ito sa baboy ramo. Wala bang sugat? Wala akong problema. Medyo pagod lang ako. Ayos lang iyon. Ano bang ingay sa labas? Aizu. Narinig kong pumasok si Xiao Zeng at ang kanyang asawa sa bundok. Nakatamaan ng isang baboy ramo. Pupunta ako para tingnan. Isang malaking baboy ramo. Ilang karne kaya ang meron doon? Bakit si Suhi na naman? Bakit siya palaging gumaganda ng kanyang kalagayan? Bakit lahat ng magagandang bagay ay napupunta kay Suhi? Tayo 3 ang mag-asikaso sa baboy ramo na ito. Baka mamaya hindi na fresh ang karne kung matagal na. Bumalik ka sa bahay at ayusin ang sugat mo. Huwag itong baliwalain. Dajun, pumunta ka sa nayon at tawagin si Mang Zhang, ang magbababoy. Sabihin mo na may nakuha tayong malaking baboy ramo. Pakiusap na tulungan siyang ayusin. Sige na. Ate, ikaw na ang bahala kay Xiao Bai, kami na ang bahala dito. Ang ugat ng astragalus ay buo. Ang bisa ng gamot ay sapat para sa panlabas na paggamot. Sakto ang pagkakasugat. Bagaman magaspang ang pagkakagawa. Pero ang importante ay magamit ito ng maayos. Nakatingin sa kanya na ganito kaseryoso. Parang unti-unting lumambot ang puso ko, masakit ba? Hindi masakit, tiisin mo lang at magiging maayos din agad. Ang ginseng na ito ay makakapagpabawas ng pamamaga at makakapagpagaling ng sugat. Ilapat ito sa loob ng ilang araw para mas mabilis gumaling ang sugat. Mag-ingat ka sa hinaharap. Huwag masyadong magpuyat. Sige, susundin ko ang sinasabi mo. Grabe, ang taba ng baboy ramo na ito. Ang galing ni Xiao Baihu sa pag-abot, salamat sayo, Lao Zhang, haha. Narinig ko na ang pamilya Xiao ay may malaking wild boar. Totoo ba? Sa bayan, ang karne ng wild boar ay nagkakahalaga ng 4 hanggang 50 na salapi bawat libra. Sa ating nayon, dapat mas makatipid tayo sa pagbili. Huwag magmadali mga kaibigan. Lahat ay may bahagi, ito ay pera mula sa mga kasansanayon. Ibebenta natin ito sa halagang 30 yen bawat kilo. Kailangan ko ng 2 libra. Huwag magmadali, huwag magmadali. Isa-isa lang. Hahaha. Hahaha. Sa pagpasok natin sa bundok na ito, hindi lang tayo nakakuha ng mga baboy ramo. Nakapagbenta rin tayo ng maraming pilak. Halika, halika, umupo tayong lahat at bilangin ang ating mga kita. Nakapagbenta tayo ng halos 156 libra. 30 yen bawat kilo. Kabuang 4,800 na barya. 4,800 na gvien ay higit sa 4 na layang napilak. Lahat ng ito ay dahil sa iyong tulong. Ikaw ang nagdala ng biyaya sa ating pamilyang Xiao. Kung tao siya ni Xiao Zenli, tumulong lang ako ng kaunti, inang. Kunin natin ang piraso ng binti ng baboy. Ihatid ang karne kay Ginoong Qianhu. Kahapon, nagdala si Li Qianhu ng napabigat na regalo. Walang tao na natira para kumain. Sabi mo nga, Kijun, sundan mo ako para ayusin ang natitirang karne. Kailangan itong itago ng matagal. Ipinapalaman ito ng ilang araw. Pagdating ng panahon, pwede nang hiwain ang isang piraso ng peking alak at ibabad sa sabaw para sa pagluluto. Ate, anong balak mong lutuin? Gumawa tayo ng red braised pork. Magluto pa ng isang palayok ng sabaw na may buto. Maghanda ka rin ng 2 gulay. Marunong ka bang magluto ng braised pork, ate? Ang bango. Hindi ko akalain na ang galing mo palang magluto. Mas masarap pa kaysa sa luto ng nanay. Mabuti na nga lang at may makakain ka, iha. Nagreklamo ka pa sa iyong ina. Napakabuti ng mga ganitong araw. Mula sa pagpasok sa bundok hanggang sa paghukay ng ginseng. Muli sa pagkikita ng baboy ramo. Kailangan na namang ayusin ang baboy ramo. Mukhang may nakalimutan akong bagay. Ano na ang nangyari sa ginseng ko? Anong nangyari? Ngayon talaga, sobrang abala. Nakalimutan ko pang bigyang halaga ang ginseng na napakahalaga. Ah, buti na lang, buti na lang. Hindi naman nasira, hindi naman nasira. Ayos lang, ayos lang. Nawawala ng bait ang hipag. Ano ito? Ito ay ginseng. Nasa 6 o 7 dekada na ito. Ito ba ang ginseng na iniisip ko? Ito nga ang ginseng na iniisip ninyo.
Ito ay ginseng. Si Suhi ang nakakita nito. Ngayon ay nag-aabala kami sa paghuhukay ng ginseng. Nakatagpo ng baboy ramo. Hindi ko alam kung dahil ba sa amoy na ito. Dinala ang mga baboy ramo. Hindi ko akalain na hindi lang kayo nakapatay ng baboy ramo ngayon. Nakakuha pa ng ginseng. Ito ay ang alamat na kayamanan. Maraming pilak ang maibibenta nito. Ano ang balak mong gawin? Pareho pa rin ang dati. Una, itatanim sa bakuran at aalagaan ng ilang panahon. Kapag lumaki na siya ng mas mabuti, saka ko siya dadalhin sa butika para ibenta. 3 araw mula ngayon ay ang malaking kapistahan sa bayan ng Hangganan. Dapat sana ay pupunta ako sa bayan para maghanap ng mga buto. Pagdating ng panahon, ayusin ni Shonshon ang pandikit na ito at ibenta. Pagtitinda ng mga halamang gamot, balak kong bumili ng lupa para magtanim ng mga butil. Ayusin pa natin ang ating bahay. Ngayon, labis na kulang ang supply ng pagkain sa Hangganan. Pati sa kampo ng mga sundalo ay hindi naiwasan. Sa ngayon, ang pagtatanim ng pagkain ang pinakamahalaga. Ang kinabukasan ng ating pamilya ay nasa mga kamay ni Zenje. Tanging siya lamang ang magiging maayos. Kailangan nating unti-unting ilayo ang pamilyang ito mula sa mababang ranggo ng militar. Sa pamamagitan lamang ng kaunting lupain na ibinabahagi ng nayon. Hindi sapat. Hindi sapat para sa aming pamilya ang makaraos ng maayos. Bumili ng lupa at magpatayo ng bahay. Sundin mo ang gusto mo, ikaw ang masusunod. Maari namang ayusin ang lumang bahay. Pero sapat na bang bumili ng lupa para magtanim ng pagkain? Sa ating hangganan, talagang walang anuman ang maaaring itanim na butil. Huwag kang mag-alala, inay. Talaga namang magaling akong magtanim. Makikita mo, hindi ba maganda ang tanim sa gulayan sa bakuran? Sinabi ba ng guro sa inyo? May mga sikreto ako sa pagtatanim. May mga sikreto pala sa pagtatanim. Siyempre, may mga teknik dyan. Pagdating ng panahon, malalaman nyo rin. Sige, itatanim na natin. Ate, balak mo bang itanim ang halamang ginseng na ito? Diretso bang itatanim ito sa bakuran? Ito ba ay ligtas? Tama, tungkol sa buhay. Basta't hindi natin sasabihin, walang ibang makakaalam, di ba? Huwag kayong mag-alala. Basta't hindi natin sabihin, itatanim natin ang buhay dito. Sino ang makakapansin? Sige, susundin ko ang sinabi mo. Dapat ay talagang isara ninyo ang mga bibig ninyo. Empty response keys katumbas equals. Naiintindihan po namin, hindi kami magsasalita. Pupunta na ako para itanim siya. Ngayon madilim na, walang problema. Kailangan nating samantalahin ang tamang dilim ng gabi. Sa gitna ng araw, mas hindi ito maginhawa. Ayos na, uuwi na ako para magpahinga. Ang mga punla ng gulay at mga halamang gamot na ito. Sa aking pakiramdam, bahagyang nanginginig. Parang sumasagot sa akin. Mabuti, magpatuloy ka lang sa pag-aalaga sa loob ng ilang araw pa. Maari pang mapabuti ang estado ng pagtahak sa buhay. Ang aga mo namang bumangon, magandang umaga, inay. Nakapagising na ako, kaya't bumangon na ako. Sige, maghahanda na ako para sa almusal. Ako na ang mag-aapoy. Buti na lang at binigyan ng asawa ng korte ang pamilyang Xiao. Kung hindi, mag-aaway si Aze. Mukhang magiging walang asawa siya ng matagal. Ano bang nangyari sa'yo, nanay? Bakit mo ako tinitignan ng ganyan habang kumakain ako? Baka naman kasalanan ko na masyado akong kumain. Kumain ka ng marami, okay lang ako, busog na ako. Sige na nga. Ajun at Ayu, mag-ayos kayo. Punta tayo sa bukirin ngayon, ayos lang. Sama ka na rin. Basta't nag-aaksaya ka lang ng oras sa bahay, ako'y sasama na rin. Saktong tingnan ang kalagayan ng lupa namin. Kaya ko yan, nanay, gusto ko ring tumulong. Sige lang, pero kailangan mo ring magpakatatag. Kung pagod ka na, magpahinga ka. Kuya, pumunta ka doon at araruhin ang lupain na iyon. Ikaw, pangalawa, pumunta ka at alisin ang mga damo dito, ayos ba? He, batang babae, huwag kang mapagod dahil kakakasal mo lang. Tingnan muna ang kalagayan ng lupa na ito. Ay naku, sino ito? Ang dalaw na ito ay hindi mukhang galing sa isang baguhan. Tama nga naman. Tingnan mo ang postura niya. Maganda ang ginawa mo ngayon. Ayos lang, susunod ay mas pag-igihan ko. Ikaw, batang ito, dati sa tanggapan ng mga ministro. Si Suhi ay may tubig na tumutulo mula sa bundok ng Niebe. Ngayon, talagang siya ang bida sa lahat ng dako. Sinasadya akong pinapahirapan. Hindi na ako pwedeng matalo sa kanya. Nanay, talaga namang gumagaling na ang iyong kakayahan, huwag ka nang magdaldal.
Basta't mahawakan lang. Kahit anong laman ang kainin mo, parang masarap lahat. Pumunta sa likod ng bundok para mang-ani ng panggatong. Samantalahin ang mga araw na ito para sa pag-aayos ng libingan. Mag-ipon din tayo ng mas maraming panggatong para sa bahay. Ayos lang. Ayu, halika at tumulong ka. Ano nang nangyari? Bakit niyo tinitingnan ang mga piraso ng tela? Ihiwalay natin sila ayon sa kulay. Ihiwalay ang mga magkakaparehong kulay. Kahit na ganito kaliit na piraso ng tela, maaari pa rin itong gawing bagay. Kung ang maliit na pulang bulaklak na ito sa aking ulo ay gawa sa tela, madaling gawin at magaan. Una, nakatiklop ito mo ang gilid ng tela papasok. Huwag kalimutan ang mga piraso ng tela. Hindi ito mahirap. Kailangan talagang mas masikip ang tahi. Kailangan munang tiklupin ito para magkaroon ng katawan. Mag-iwan ng puwang para sa pagpasok ng lubid. Subukan muna ni Iyo na isuot ito. Tama nga, kapag suot ito, mukhang masigla ang asawa. Sa tingin ko, tiyak na magugustuhan din ng mga dalaga sa bayan. Maraming piraso ng tela ang maaaring magawa mula sa bag na ito. Pumili muna ng makulay na tela para gawing pangpondo ng buhok. Gawin ang mga piraso ng bulaklak bilang maliit na bag. Gumawa ng lining mula sa plain na tela. Sige, gumawa pa tayo ng ilang piraso para makita. Ano bang ginagawa niyo dyan? Gumawa ng mga hair tie at maliit na handbag mula sa mga pira-piraso. Bukas, dadalhin ito sa bayan para subukan kung mabebenta. Makakakuha rin tayo ng isang kahon. 10 maliit na bag ang pinakamahirap gawin. Hindi ko alam kung mabebenta ba ito. Siyempre, magagawa mo itong kasing ganda. Magandang tingnan ang mga bagay na ito. Magsimula na tayong maghanap ng magandang pwesto doon. Ito na. Halika, ilagay na ang mga bagay. Ah! 10 yuan ang isang piraso ng headband na may 8 guhit. 5 yuan para sa 2 piraso ng hair tie. 15 yuan bawat piraso ng kahoy na pang-ayos ng buhok. 30 yuan ang isang maliit na handbag. Katamtamang presyo. Kaya ng mga tao sa mundo na magtiis at bumili. At bunso. Halika't tingnan mo, mga bagong bagay mula sa kabisera. Ito ay isang natatanging bagay mula sa kabisera. Bago umalis, hindi ko rin narinig si Ayu na nagsabi. Ang hipag ay galing talaga sa kabisera. Sabi ni Shanmu, parang wala namang mali. Ay, anong binibenta dito? Bakit may kahoy na pang-ayos na may maliit na bulaklak pa? Ang ganda talaga. Ang makulay na ito ay talagang maliwanag. Ano ito? Ito ay tinatawag na headband. Ginagamit ito para sa pag-aayos ng buhok at pagbuo ng hairstyle. Maaari nitong ayusin ang estilo ng buhok. Mukhang masigla rin. Ayu, halika dito. Ipapakita ko sa inyo at maunawaan nyo na. Ay naku, ang ganda naman nito. Isang pirasong tela, pwede pang gamitin ng ganito. Ang dalagang ito ay talagang kaakit-akit. Mas lalo siyang gumanda sa ganitong ayos. Mas marami pang gamit ang hair tie na ito. Maaari itong isama sa buhok na tirintas. Pwede rin itong itali sa gilid ng buhok. Grabe, ang laki ng pagbabago. Ang ganda nito. Hindi ko akalain na ang simpleng pang-ayos ng buhok na ito ay ganito kaastig. Maaaring maging ganito kaarte. Simpleng hairband at hair tie. Maaari itong magbago ng kabuuang hitsura ng isang tao. Hindi ito magastos. Gawing mas masigla ang sarili. Mas maganda ang pakiramdam kapag maganda ang mga bagay na nakikita. Sino ba namang babae ang ayaw na magmukhang maganda? Ngayon ay sinikap kong maganda ang aking itsura. Pero hindi pa rin ito sapat na kapansin-pansin. Gusto kong bumili ng isang headband para sa magandang ginang na ito. Ngunit hindi mo ba ako pwedeng tawaging nakababatang kapatid? Kung may mga alalahanin ka, sabihin mo lang, walang problema. Bumili ako ng headband. Pwede mo ba akong tulungan na ayusin ang buhok ko? Sige lang, walang problema. Paano ang linyang ito? Maganda ang iyong mga tampok. Ang kulay na ito ay bagay sa iyo. Totoo ba? Sige, ito na lang.
Ayos na, tingnan mo. Ang dalagang ito ay lalong gumanda, hindi ba? Sa ganitong ayos, ibang-iba na ang hitsura. Isipin mo, ang headband na ito ay 8 pirasong barya lang, hindi naman mahal. Sulit naman. Salamat sa iyo, asawang babae. Magkano ang headband na ito? 8 na guhit 1 piraso. Ano naman ang tungkol sa hair tie na ito? 5 na piraso sa halagang ito, walang tawaran. Maliit na bulaklak na pang-ukit. 15 na marka bawat piraso. Ang may maliit na bulaklak ay talagang elegante. Kahit ang pagbili ng kahoy na pang-ayos ay kailangan ng 5 o 6 na marka. Ang maliit na bag na ito, 30 yuan isa. Marami itong kayang ilagay. Maganda at matibay. Ang pinakamahalaga ay buong-buong hangganan. Sa ngayon, mayroon lamang tayong 1 na piraso ng mga kulay na crossbody bag. Tanggapin ang maganda. Maliit na mata, maliit na babae. Anong kulay ang bagay sa akin? Maputi ang balat mo. Bagay sa pulang kulay. Nagbibigay ng magandang kulay sa iyong balat at mukhang mas mature ka. Ang kulay na ito ay mas nagpapakita ng tahimik at eleganteng anyo. Ang maliit mong mukha ay bagay sa ganitong manipis na pangpondo. Nagiging mas pino, haha. Ate, ang iyong aura ay kalmado at banayad. Masyadong masigla ang headband. Mas bagay pa ang pangkahoy na pang-ayos ng buhok. Tingnan mo itong maliit na bulaklak na kulay ube. Hindi mapansin. Nagdagdag ng kaunting pag-iisip. Ah, wala na talaga ako. Tita, tingnan mo kung gaano kasaya ang kombinasyon ng pula at berde. 10-6 na halik lahat-lahat. Huwag magdikit, mag-ingat at baka madapa. Aha, ikaw at si Azeng, mabilis kayong mag-asikaso ng mga bagay ninyo. Iwanan niyo na ito sa amin. Sige, nanay. Salamat sa inyo, hindi na kailangang magsalita pa, dapat lang. Ayu, kung may magtanong, sabihin mo lang ang sinabi ko kanina, huwag kang matakot. Maging matatag, ayos lang. Tara na, pumunta tayo sa butika. Ay naku, kayo pala. Narito na naman kayo para magdala ng mga gamot. Ngunit ang dala ninyo ngayon ay hindi pangkaraniwang kalakal. Kailangan kong talagang tingnan ito ng mabuti. Mahalaga ang mga gamot na ito ng may-ari. Pwede bang lumipat tayo sa ibang lugar para pag-usapan ito? Sumunod ka sa akin. Ihanda mo na. Hayaan mong makita ko. Ito ay tunay na ligaw na ginseng. Ito ay talagang ligaw na ginseng. Tunay na tunay. Ang may-ari ay isang dalubhasa. Makikita mo na lang. Buong-buo ang pang-itaas ng kalan. Walang pinsala ang ugat ng 5 bulaklak na pugon. Matatag ang pangangatawan. Ang kalidad nito ay tiyak na may 70-50 taon na. Magaling ang mata ng may-ari. Hindi ko rin masyadong alam. Narinig ko lang na mas mahalaga ang mga bagay na mas matagal na. Hindi lang ito mahalaga. Talaga namang nakakagulat ka, maliit na ginang. Noong nakaraan, napakaganda ng kalidad ng astragalus. Ngayon ay nakakuha pa tayo ng 80 taong gulang na ligaw na ginseng. Swerte lang din ako na nakatagpo ako sa bundok. Kung ilalagay ang ginseng na ito sa kabisera, maaari itong ibenta ng hindi bababa sa 6 o 700 tile. Maaaring umabot ito ng ilang libong tile. Talagang mahalaga ito. Narito tayo sa hangganan, hindi sa kabisera. Bilang ng mga tao na kayang bumili ng ganitong magandang bagay ay kakaunti. Kailangan kong maghanap ng mamimili kahit na tinanggap ko ito. Kailangan isama ang mga panganib at gastos sa pagitan nito. 500 tile. Ito na ang lahat ng salapi na kaya kong ipagalaw. Kung kulang ito para sa'yo, wala na akong magagawa. Mahirap ang negosyo sa hangganan. Ganito na lang ang perang hawak ko. Kung hindi dahil sa talagang maganda ang bagay na ito at ikaw ay isang suki, hindi ko rin kayang ilabas lahat ng ganitong dami ng pilak ng sabay-sabay. Mas maganda ang 500 tael kaysa sa inaasahan ko. Sa hangganan, ang ganitong halaga ay hindi na mababa. Tama ang sinasabi ni Ginoong Son. 500 tael, mabilis ang kasunduan. Gusto ko ang ganito sa'yo. Mahal na Ginoo, ingatan mo ito. Walang anuman, salamat Ginoong Son. Kailangan itong ingatan ng mabuti. Kailangan maghintay ng tamang mamimili bago makapagbenta.